your mind. Sabi, you can control your destiny. Okay? Ibig sabihin po, kayo ba ang may hawak ng isip nyo? Di ba ganun naman talaga? Actually po, marami po sa atin hindi ganun sitwasyon. Kasi po, minsan madali tayong mabuyo ng kung sino-sino. Di ba? Madali tayong, kung ano-ano man yung scheme na ginagamit sa atin, okay? Para tayo ay makontrol. No? Ang napakahalaga po at natutunan ko talaga sa buhay, kailangan ikaw ang may control sa sarili mong pag-iisip. Okay? Sir, paano ba nangyayari yun? Di isipin mo ikaw ay devil possessed o di ba may hawak ng isip mo. Okay? O kaya hinahayaan mo na yung TV ang nagko-control sa kung ano mang iisipin mo. Di ba? Napakarami po niyan ha, na yung mga taong ang hilig-hilig manood ng TV serye, yung teleserye. Napapansin niyo ba na yung responses mo sa buhay parang teleserye din? At yung buhay na mga tao na mahilig manood ng teleserye, actually, ang response nila sa buhay ay parang teleserye din. Napansin niyo ba yun? Di ba? Samantalang pare-pareho lang naman ang kwento. Yung anak ni ganito, no, hindi niya nakita, tapos napulot ng iba, tapos darating yung panahon, magkikita sila, sasabihin ako ang tunay na tagapagmana. Di ba? Yun lang naman. Kasi iba-iba lang yung mukha, iba-iba yung character, naging Pilipino, naging Korean, pero same story. Okay? Kaya lang masyado tayong consumed minsan. 'Di ba? Yung alam mo yun yung pag nanood ka nung kay Princess Punsalan dati, nako, kakainis, grabe talaga. Yung emotion mo, control the control. So ngayon, ikaw panood ka ng panood ng TV. Ganun na ganun yung mga marites. Di ba? Di ba? Panood ka ng panood ng TV, hindi mo napapansin ang may control na sa isip mo ay ibang tao. Okay? Take possession of your mind. Okay, yan po ang isa sa pinakamagandang gift na ibinigay sa atin ng Diyos. Meron pong 9 principles na tumulong po. Okay, ba hindi pa lumipat doon sa aking screen. Paano kaya yon? Hindi po lumipat dito sa ating screen. Teka po, stop share ko. Okay? Mukhang talagang Sir Richard, ipasesend ko na sa iyo yung yung aking presentation kasi talagang nag-error siya rito magandang makita nila no na yung presentation na yan no. I-send ko na sa iyo yung presentation kasi talagang china-challenge tayo at syempre naman tayo ay game na game kahit sa anong challenge. Ayan, so send ko po yung presentation kay Sir Richard. Ayan, i-send ko sa Messenger. Meron ka bang airdrop? Kaya ba? AirDrop? Hindi. Wala ka ba sa AirDrop? Wala siya sa AirDrop. Ayan, MacBook Air. Siguro ikaw yan. Try ko nga. Okay. Ayan. Pag pumasok sa'yo, ikaw na yon. Hindi. I may accept. Ayun. So, thank God. Ayan. So, siya na po ang magpe-present nito. Okay. Yung pangalawa pong principle natin ay yung una pong pinag-uusapan natin ay 9 principles that help many to become millionaires and billionaires. Nakatulong na ito. Sigurado po dahil nung ako po ay hampas lupa pa. Ah, hindi na ako masyado ngayon. Konti na lang. Dati po, no, sumasabit lang ako sa bus, okay? O kaya sa jeep, no? Minsan, admittedly, at one point, doon ako tumatabi sa upuan malapit sa jeep para yung taga-abot, bayad daw po, bayad daw po, bayad po, bayad daw po, bayad po. Ayun, so, nasasama na ako sa bayan. Okay? Mga 20 plus years old po ako niyan. Graduate na po ako ng college. Pero ang totoo niyan, kahit naman graduate ka ng college, hindi naman ibig sabihin ay ikaw ay meron ng magandang hanap buhay. Parang nabudol po yata ako. Ang sabi sa akin, anak, wala ako maibang maipamamana sa iyo kung hindi ang pag-aaral. Kaya pag sumikapan mo dahil pag nakatapos ka ng pag-aaral, ikaw ay magkakaroon ng ano? Yan, meron ba? Meron pa kaya lang? Magandang kinabukasan. Okay. Ayaw niya dyan. Talaga naman. Ay ba? Okay, very challenging pero wag kang mag-alala. Kaya ni Lord. Sandali lang, ha? Mm. Yes, gagawin natin PowerPoint yan. Okay? Habang ako nagsasalita rito, alam nyo, tayo ay ay multitasker. Ayan, nagiging PowerPoint na po. Okay, ang unang tanong, okay? Among the 9 principles,
is that, ano ba talaga ang gusto mo? Okay? Okay. May tanong ko muna. Gusto ko nga makita rito sa ating Zoom. Ilan ba rito ang gustong maging millionaire? Sige nga, paki-reaction button nga. Pa-reaction button po. Ilan po sa inyo gustong maging millionaire? Ayan. So, ayun, isa po. Si Sir Mike Cacho gusto maging millionaire. Si Miss Chat Romero. Si Miss Wedeline. Okay? Yung iba, ayan, si Miss Wedeline. So, yung iba hindi natin alam kung nandyan pa man sila. Kung nasa man po kayo ngayon. Ayan, sabi ni Miss Harlene, me. Okay? Yan po, no? So talagang maraming gustong maging millionaire. Ang tanong, ano ang gagawin mo para maging millionaire? 'Di ba? HBR, ah, ayan. Microsoft, isi-send ko naman kay Sir Richard Salnungan. Yun, 'di ba? Sir Richard, nasan ka na? Eto ka. Ayan, katabi ko lang pala si Sir Richard. Ayan, sinisend ko na po, sir. Ito po ang ating presentation for tonight. Naku, file is too large talaga naman. Okay, alam ko na. I-send ko ulit sa iyo via airdrop. Yan, na-discover mo na, sir. Ha? Kung paanong mag-airdrop. Pwede ka pala. Okay. Kaya lang ba't gano'n? Naging itim yata ang mga sulat. Alright, sige. Ito muna, isi-send ko muna rito ha. At ulitin natin yung presentation kasi parang iba ang kulay doon kay Sir Richard. Okay, kulay puti ba ang sulat? Baka naman kulay itim. Puti naman. Okay, sige po. Ayan. Naku, marami pong salamat sa Panginoon. Alright. Ano ba talaga gusto mo sa buhay? Kahit Diyos di ka papakialaman. Okay? Ano talaga ang gusto mo sa buhay? Okay? Kasi kung ano hinihingi mo, kung ano man ang hinihingi mo, yun ang ibibigay sa iyo ng Diyos. Okay? Gusto mo maging mayaman? Gusto mo hindi mayaman? Yung iba kasi gusto magmadre. 'Di ba? Yung spiritual yung kayamanan niya. Okay yun. Alright? So ikaw, ano ba talaga ang gusto mo sa buhay? Okay? Pangalawa, burning desire. Gusto mo ba talaga yan? Okay? Dapat sa iyo lang gagaling yung motivation. Okay? Yan, sabi ni Harleen, gusto kong maging successful sa HBR. Gusto mo kong maging successful sa buhay. Okay? Yan talaga yung gusto mo. And that's very good. Okay? Now, burning desire ang kailangan mo. Gusto mo, pero gaano mo gusto? Kailangan gusto mo. Okay? Yung isang bagay para mangyari. Pangatlo, maniwalang kaya mo. Okay? Marami magdi-discourage sa iyo na hindi mo kaya. Sasabihin ng iba, hindi mo kaya. Pero ikaw sa sarili mo, kailangang maniwala ka sa sarili mo. Alam mo bang pwedeng walang maniwala sa iyo? Pero ikaw, dapat at least ikaw naniniwala ka sa sarili mo. Dapat din maniwala ka na kakayanin mo. Dahil kung ngayon pa lang nagdududa ka na sa sarili mo, paano na? Okay? So kailangan ikaw talaga, kaya ko to, pakisabi sa sarili mo. Okay? Kahit hindi mo na i-type, pakisabi sa sarili mo, kaya ko to. Okay? Yan. Next is yung ating major, pakiurong mo nga na lang Richard, napunta sa gilid eh. Okay? Yung ating definite major purpose in life. Okay? Definite, dapat maliwanag sa iyo na yun ang gusto mong mangyari sa buhay mo. Okay? Definite. Major. Ibig sabihin, hindi minor. Hindi pangalawa. Kung hindi, yun talaga yung gusto mong mangyari sa sarili mo. Okay? Major purpose in life. Anong purpose ng buhay mo? Yung iba, gustong bumait pero hindi niya magawa. Yung iba gustong magpare. Yung iba gustong maging magsasaka. Yung iba maraming may gusto. Iba-iba ang gusto ng tao. Okay? So ikaw, ano ang gusto mo? Okay? Kailangan ito yung major.
No, yung pwede ka nang mabuhay talaga ng ganun lang yung gagawin mo sa buong buhay mo, ito na talaga yun. Nakita mo na yung mission mo sa buhay. Okay? Ayan. Kailangan ikaw ang may alam ng major purpose in life mo. Next, isipin mo yung mabuti, yung tama, yung totoo, yung kapuri-puri. Yung magagandang bagay. Bakit yan ang iisipin mo? Kasi kung yan ang lagi mong iniisip, lagi mong pinakikinggan, lagi mong naririnig, yan ang lumalabas sa iyong isip. Auto-suggestion. Okay? Para kang nana. Yung sugat ng may nana, tamaan lang ng konti yan. Ay! Sobrang sakit agad. Bakit? Kasi maraming nana sa loob. Ikaw kaya? Mahilig ka ba mag-forgive? Kalimutan na yung umapi sa'yo, nang inis sa'yo. Di ba? Kasi kung ano yung lagi mong iniisip, pag dumating yung pagkakataon na kailangan mo mag-react, yon ang lalabas sa'yo. So, kung ang lagi mong kasama ay mga taong encourager, edi mas mabilis kang mag-encourage. Di ba? Kasi nga, yun ang lagi mong kasama. Yun yung hinaayaan mong pumasok sa'yo. Okay? Kita mo, yung mga magagalitin, magkaroon ng konting bakbakan dyan, talaga siya agad yung may itak, siya agad yung may ganito, siya agad yung galit. Kasi yun yung auto-suggestion. Ang sinasabi ko ganito, kung nakikinig ka sa mga seminars na ganito, na uplifting para sa iyo, pag dumating ang oras na mahirap mag-decide, merong kaagad pangsagot. At ano yon? Mabuting pangsagot. Auto-suggestion. Alright? Kasi nga yun yung lagi mong naririnig. Ang sabi ng Bible, faith comes from hearing. Kung ano yung lagi mo nakikita, yun. Okay? Now, again, pinag-uusapan natin dito ay ngayon nasa HBR ka na, ano na ang gagawin mo. Okay? So ito po yung tinuturo namin sa inyo. It all starts with your mindset and your attitude. Okay? Hindi po kayo magiging successful kung hindi ito ang uunahin natin. Alright? Susunod ay meron tayong specialized knowledge. Ibig sabihin, kailangan magaling ka sa isang bagay. O meron kang bagay na ikaw yung magaling. Siyempre, dito sa atin, kailangan matutunan mo paano mag-business. Ano ang gagawin sa business? Paano mag-invite? Ayan. So napakadali lang naman na proseso kasi hindi naman masyadong komplikado ang hinihingi sa iyo. Okay? Specialized knowledge. Ito, makinig ka rito. Every Saturday, bumalik ka, ulit-ulitin mo, tatakbo sa isip mo to. Next time, positive ka na rin magsalita kung negative ka pa ngayon. Okay? Mahahawa ka sa mga nagsasalita ng mabuti, tama, totoo, kaibig-ibig. Bakit? Kasi kami ang lagi mong kasama. Okay? Next is creative imagination. Marami sa atin magaling mag-imagine. Okay? Pero, yan bang creativity mo ng iyong imagination nakabubuti para sa iyo? Okay? Minsan marami sa atin magaling mag-imagine na papangit. Okay? Ang dapat at ang kailangan natin, yung imagination natin is working towards us. Okay, so let's have a little workshop. Okay? Gusto ko na lahat ng nakikinig dito ngayon ay mag-pause kayo sandali kung ano man ang ginagawa nyo. Okay? Kung naman intently nakikinig kayo dito, okay? What I want to do is for everyone, okay? Ayun, may kumakain, di ba? Okay, what I want for us to everyone is, sino rito nangangarap na magkakotse siya? Taas kamay. Diyan, reaction button, reaction button. Okay, gustong magkakotse. O yung hindi makareact, pwede mag-chat. Ayan, ayan, dalawa sila, tatlo, apat, lima. Di bale, Lord, nakikita mo naman kung sino yung nagtaas lang. Okay? Ayan, merong me dito, sabi ni Harleen. Okay. Yan, yung iba rin nagre-react din naman dito sa ating chat, no? Kailangan ng kasama mo ay always think positive mindset.
not negative mindset po. Sabi ni Miss Arlene. Correct. Okay? Now, let us, balik mo muna doon sa kanina, Sir Richard. Let us imagine na ikaw na gusto magkaroon ng kotse, okay? Imagination to. Pumasok ka sa loob ng kotse mo, ipikit mo ang mata mo, pumasok ka sa loob ng kotse mo. Okay? Ilak mo yung pinto. Hawakan mo yung manibela. Amuyin mo yung magandang amoy ng bagong kotse na malamig ang aircon. Kung ginawa mo yan, at parang naramdaman mo nga, I tell you, mangyayari sa'yo. Kailangan ang imagination natin, nilalagyan natin ng positive thoughts para ang lumalabas positivity. Parang ibinibigay natin sa ibang tao at sa Diyos at sa lahat ng kasama natin ay positivity. Dahil lahat ng nakapaligid sa iyo, pwedeng i-unite yan, gamitin ng Diyos para ibigay sa iyo ang pagpapala na hinihingi mo. Okay? So, creative imagination. Okay? Kikita ako ng 1 million dito sa HBR before December 2024. Ilan kaya sa inyo ang kayang imagine niyan? Na kaya ko rin yan, sir. Diba? I-type po dito sa button. I-type mo dyan sa message, ako yun. Ako yun. 1 million bago mag-December. Alright? Ang limitasyon na sinasabi mo sa sarili mo at pinaniniwalaan mong totoo, ikaw lang ang may gawa. Kung 1 million lang, kasi sabi mo 1 million lang. But hindi 10 million? But hindi 100 million? Okay? So yung creativity kailangan magsimula galing sa iyo. Maniwala ka diyan. O sabi nito ni Bawaram na and Taya Helen, inshallah. Yan. So God, so be it according to God. Yan. Ibig sabihin yan. Okay? That's me, Angie. Tama yan. Okay? Mike, ako po yan. Alright? So use your creative powers papunta sa iyo. Okay? Okay. So, next natin is that, ayan, nagbabalik, ang pagbabalik ni Richard. Okay. Organized planning. Ayan. Alam nyo, nagugulat ka, mararami ng ginawa, malalaki na, mataas ng posisyon, hindi organized. Ah. May listahan ka ba ng 10 gagawin ngayong araw na to? Marami dyan, wala. 5. Listahan ng 5. Karaniwan dyan, wala. Okay? Anong long-term goal mo? 3 months mo, 6 months mo, 1 year mo, 5 years mo? May listahan ba ng organized na gagawin? Karaniwang, wala. Sir, ang plano ko nasa isip. Maya-maya, nagbabago isip mo. Pabago-bago din yung goal mo, kaya hindi mo marating. Kasi magulo. Kailangan organized planning. Kaya tayo po ay merong 90-day program. Okay? Ito po yung 90-day program natin. No? Doon sa hindi pa nakakita, meron po tayong boarding pass. Pag kayo po ay naging member, kung wala pa po kayong membership dito sa amin, wala pa kayong pasaporte at member na kayo, you ask for this at saka po itong ating boarding pass. Diyan po nakasulat kung ano exactly ang gagawin mo sa unang buwan mo dito sa HBR. Okay? Organized planning. Kung wala kang masyadong plano, sumabay ka na lang sa plano namin. Next. Okay? Decision. Alright? Yan sa decision is that marami sa atin pag nag-decide, hindi, bukas na lang. Hindi, sa isang araw na lang. Hindi, hinihintay pa ako eh. Hindi, may gagawin pa ako eh. Siya ang nakinig sa presentation, iba pagdidesisyonin. Okay? Lagi naririnig, no? Okay.
Ayan, so kailangan po ikaw ang nagdesisyon at gawin mo agad. Huwag mo nang hintayin yung ibang gawin pa. Hindi, sasabay lang ako sa kanila. No, 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 you decide. Alam niyo ba, kaya ako nasasabi sa inyo tong decision na to, na kailangan magdesisyon ka. Kasi kung anong gagawin mo ngayon, bukas yun din naman sa isang araw, yun din naman sa isang linggo, sa isang taon, 10 taon yun din. Kaya ako tinuturo sa inyo kasi to, ako nag-procrastinate din. Yung bang pabukas-bukas na lang. Alam niyo ba gaano katagal ang procrastination ko? Ha? 1 month? Hindi. 1 year? Hindi. 5 years? Hindi. 10 years. Nung nakita ko na mayaman na yung nag-invite sa akin, tsaka lang ako nagsimulang magdesisyon. Sabi ko, mukha totoo na. Biro mo, pinresentan ako ng ganito, 20 years old ako. Ah, alam mo, kailan ako umaksyon? 30 na ako. At the age 32, meron na akong bahay, meron na akong kotse, nakapag-travel na ako, at kumita na ako ng 1 milyon. Mahigit. Kung nag-decide sana ako noong 21 ako, naku naman talaga, oo. Pareho lang naman yung ginawa ko eh. Yung ginawa ko sana noong 21 ako, yung ginawa ko noong 30 ako. Pero I wasted so much time. Sayang. Okay? Ikaw na nakikinig, 20 anyos ka palang, gawin mo na to. Yan din naman yung gagawin mo bukas, sa isang linggo, sa isang araw, sa isang taon, yan din naman. Gawin mo na ngayon. Next, persistence. Sir, hindi nangyari. O hindi persist. Bakit akala nyo ba nung una namigay ako ng flyer, may tumanggap, may tumawag? Wala. Nakapamigay na ako ng 100 flyer, may tumawag? Wala. May nag-text man lang? Wala. Naka 1,000 flyer na ako. May nag-text? Wala. 5,000 flyer? Wala pa din. O tumigil ba ako? Nag-iba na ako. Sira ulo ka na naman. Diba? Sabi ko, bali yun ah. Nabola lang ako ni Lucio-tan. Sabi nila, meron daw ako pagka ganun, inipit ko yung flyer dun sa may kotse. Tapos bumili daw. Oh, instantly, bumili daw. Oh. Kwento lang pala yun. So naghanap ako nung legit, yung totoo, kasi hindi lahat ng opportunity totoo. Hmm? So napunta ako sa MLM. Na? Pero napunta ako sa tamang kumpanya. Next. Persist. Eto na, napunta ko ngayon sa isang grupo. Mastermind principle, ibig sabihin nito, ikaw ay average nung 5 na lagi mong kasama. Kung ang kasama mo puro chismoso, chismosa, magiging chismosa ka. Kung ang kasama mo ay babaero, magiging babaero ka. Paano kung ang kasama mo mayaman, magiging ano ka? Hulaan nyo. 'Di ba? Bakit? Hindi niya binibigay sa iyo yung yaman niya. Ang ibinibigay niya o nakikita mo sa kanya ay kung ano yung habit na ginagawa niya kaya siya yumaman. Ang pagkakaiba ng mayaman na totoo kaysa doon sa nagkikwento ay yung kanilang daily habit. Okay? Araw-araw niya ginagawa. Yun lang talaga. Nakapokus siya ron. Mastermind principle. Ibig sabihin, dito sama-sama tayo. Ganyan, dikit-dikit tayo. Sige, ano ba yung gagawin natin together? Okay? Kung ikaw ay average ng 5, yung 5 na dapat kasama mo ay magagaling. Pakitingnan mo yung katabi mo. Diba? Saan ba magaling yan? Ayan, gumagaling yan. Gumagaling kasi nandito sa seminar ngayon. Tama? Gumagaling. Yun yung kasama mo, dapat progressive na tao. Okay? Tapos kung ano yung maiisip nyo as a group, execute nyo ngayon. Okay? Ang gobyerno is a mastermind principle. Ang corporation is a mastermind principle. Ang military mastermind principle. Okay? May mga nag-iisip pero may isang nagdidesisyon na nai-impluwensyahan ng lahat ng suggestion ng bawat isa. That is mastermind principle. Next.
Tatlong enemy. 3 enemies you will have to defeat. Tatlong enemy na kailangan mong madipit. Hindi yung madidipit ng kusa. Ikaw ang magdidipit. Ikaw ang tatalo sa kanya. Tatlo. Para mangyari yung lahat ng sinabi ko sa iyo kanina. Mastermind principle, take control of your mind. Lahat yan, hindi mangyayari yan kung hindi mo kayang talunin ang tatlong ito. At ang tatlong enemy na ito ay nagwagi sa maraming tao. Ano 'yon? Ito. Indecision. May gagawin. Ay, hindi. Kasi ayain mo natin. Tingnan mo natin ganito. Naku, tagal. May kilala ako. Pag nagdesisyon, kung hindi 2 linggo, 2 buwan bago magdesisyon. Ha? Bakit hindi? Kasi may tanong pa ako. Meron pa ako kailangang alamin eh. Alam mo, ano nangyari? Wala na. Tapos na yung kailangan mo pagdesisyonan. Nakalipas na yung maraming opportunity. O pero ano iniisip niya? Hindi, pero basta at least tama ako. Mali ka na. Tama sana yung isipin mo, pero wala na sa oras. Panis na. Tapos nakahanap ka ng tagumpay. Paano ka magtatagumpay kung magdesisyon ka 2 buwan? Oh, tapos isipin mo ngayon, kaya ako tagumpay. Hindi ka tagumpay, dude. Sana mas malayo yung naabot mo kung nagdesisyon ka agad. Wala naman perfect decision eh. Alam mo pang yung decision mo, kahit ano eh, laging merong maganda at saka pangit na aspeto. Oh, ganun yun. Wala perfect decision. Kaya kung magde-decision ka, decide as soon as possible. Okay, consider mo agad. Lahat ng alamin mo, alamin mo na. Yung hindi mo kayang alamin, huwag mo nang alamin. Hindi mo naman talaga malalaman yan eh. Decide. Okay, kailangan yung decision agad, hindi yung indecision. Pangalawang worst enemy. Doubt. Duda. Akala mo naman may yumaman na sa duda, lumigaya sa duda. Oh. Yung asawa mo, pag nagduda sa'yo, liligaya kayo. Hindi. Ano, lulungkot kayo. Yung isa nga, nakakilala mo, ayaw na lang mag-asawa. Bakit? Pagdududahan pa siya. Di ba? Duda. May ginagawa ka isang bagay. Gusto mong manalo, pero nagdududa ka. O, di wala na yun. Huwag mo na simulan. Kasi nagdududa ka. Pero napasok ka na rito. Tanggalin mo na yung duda. Lalo na nakikita mo yung taong nag-guide sa inyo, yung mga guide nyo rito, yung mga leader nyo rito, alam yung ginagawa nila. Yumaman na sa ganitong industriya. Magpa-coach kayo, magpa-mentor kayo. Okay? Para mabawas-bawasan yung chance na ikaw ay mag-fail. Okay? Narinig mo to. O, sabi sa ni demonyo, ay naku, dito yan. Ay naku, binubola ka lang yan. Yan, ganyan ang trabaho ng demonyo. Bigyan ka ng duda. Okay? Pag kayo may nakitang isang tao na yumaman, sabi niya, ako kasi mapagduda akong tao, yumaman, dali mo sa akin. 'Di ba? Alam mo ba, sobrang laking kasalanan ng pagdududa. Si Thomas ay tinawag na doubting Thomas kay Kristo. Oh. Ganon kalaking kasalanan ng pagdududa. Next, fear. Takot. Baka kasi ano yun? Baka mag-fail ako. Subukan mo para malaman mo kung mag-fail ka. At kung sakali mag-fail ka, edi matuto ka. Natuto ka dun sa pagkadapa. O kung saan ka nadapa, doon ka daw babangon. Yung fear, tanggalin natin sa sarili natin yan. Alam nyo, napakalaking factor niya sa isip natin. Ha? Yung may takot ka. Subukan mo nung bata ka, ang dami mong natutunan. Bakit? Wala ka kasing takot sa buhay. Patanda ka ng patanda, parami na parami, takot mo. Pakunti na pakunti nalalaman mo. Sige, yung batang sasakay na bisikleta, di ba? Tuwan-tuwa siya, wow! Sakay na bisikleta. Bumalento. Maya-maya, sasakay ulit. Tama? Buti pa yung bata, mabilis magdesisyon. Di ba? Walang duda. Walang takot. Kung tamaan man, try ulit. Ikaw, dahil mo ng takot. You have to defeat these 3.
Kahit anong session, kahit ang dami ng pera mo, kung itong tatlo na to meron ka, lagi kang talo. Okay? Next. Action application. So may natutunan tayo sa ating 30 minutes na pag-uusap. Okay? I-apply natin. Anong gamit niyan? Kung pinag-usapan natin, hindi natin i-apply. Next. Ano ba talaga ang gusto mo sa buhay? At this point in time, gusto ko kayong tanungin. Ano ba talaga gusto mo sa buhay? Pakitype po dito. Ano ba mga gusto sa buhay? Sige nga. Type nga natin. Ayan, habang nagtatype yung iba, tama, power you po. That's why I decide faster. Oh, yun, di ba? Thank you, Miss Angie. Oh, sabi ni Bana, yan, maging successful sa HBR. Okay, pag sinabi nating successful, ano ang ibig sabihin ng pagiging successful sa'yo? Okay, napasok ka lang dito, malaking kumpanya to, maganda ng organisasyon, successful ka na. 'Di ba? Napasok ka dito eh. Tanong na lang, yun ba yung measure ng success mo? Baka gusto mo naman ng, sir, kumita man lang ako ng 1 million dyan, successful na ako. Dahil sa iba, hindi pa sila successful sa 1 million. 'Di ba? Naging healthy ka lang, hindi successful ka na. 'Di ba? Alright. May bumili ng ring light dito, hindi ko nagamit eh, 'di ba? Gusto ko ng financial freedom. Okay, sige, kumikita ka weekly ng 5 piso. Ano ibig sabihin ng financial freedom sa iyo? Kailangan po maging very specific kayo. Magkaroon ng time freedom at financial freedom. Anong ibig sabihin nun? Okay? Sir, hindi na ako nagtatrabaho. Dali na lang ng pera. Abay, gusto ko rin yan. Pero walang ganon. Di ba? Income for savings, kumita ng 500K monthly. Yan. Alam mo, sa lahat na nagsabi dito, Miss Empire Ami, ikaw talaga ang legit, ha? Maliwanag sa kanya, kumita ng 500,000 monthly. Tama eh. Diba? Kumita ng milyon. He. Ayan. Aileen, gabiyahe si Aileen. Diba? Next natin. Tignan natin, buuin natin yung mga pangarap natin. Research. Next. Ikaw na lang ang mag-type. Sino rito gusto ng bahay? Gusto ng bahay. Yay. Tanong natin. Miss Harleen, magkanong bahay ang gusto mo? Gulat ka. Tinanong ka. Magkano? 1M. Pakitype mo nga, Sir Richard. 1 million do sa gilid ng bahay. Meron akong space na nilagay dyan. Tatanggalin mo siya sa presentation mode. Escape mo muna. Yan. Dito sa tabi, meron akong nilagay na ano dyan. Andi yan. Tabi lang ng bahay. Ayan sabi sa'yo, anong wala? Pag ako nagsabing meron yan. 1 million. Gawin mong puti para madaling makita. Tapos lakihan mo yung font. Mga 60. Ganon. Ayan. Ayan po ha. Tingnan nyo, live na live to ha. Ginagawa natin dito. Mga ilan yan. Sige pa. Sige pa. Ayan, pwede na yan. Laki-laki pa lang konti. Pwede pa yan eh. Okay. 1 million. Sabi ni Seni, 5 million. Sabi ni Empire, 3 million worth of bahay. Ni Wedilyn, 10.5 million. Oo nga naman. Saan ka naman nakakita 1 million na bahay ngayon? Di ba? Baka yan ay bahay-bahayan. Baka mamaya abutin mo yung bahay. Gano'n kaya kalaki ang 1 million ngayon? Diba? Doon tayo sa mga kalagitnaan. 5 million, 10 million, 3 million. Sige, Sir Richard, pakigawa mo ng 5 million na bahay yan. Medyo disente ng bahay yan. 5 million. Kotse. Kanong kotse gusto mo? Kotse po, magkano? Sorry po, di ko nagsasalita. Katabi ko, amo ko. Di ba? Wag po kayo may... Ayan, 2 million na kotse. Okay, yung kotse, 150 square meter na kotse. Pwede rin yun. Pwede. Sir Richard, gusto nila ay 2 million na kotse at saka 150 square meter na kotse. Ayan. Nasa kotse na po tayo. Sabi ni Arlene, sa bahay po yan. Kotse na pinag-uusapan niya. Okay, next natin, travel. Magkano? Punta ka ng Europe, punta ka ng kasama mo, jowa mo. Magkano bang budget ang gusto natin?
Sa bahay po yan. Opo, sige, sige. Okay lang. O bahay, travel, magkano? 1 million travel daw, sabi ni Ma'am Ami. Yan, 1 million. Okay. Sige. Yung pang-aral ng mga anak, pang-aral ng anak, magpapatapos ka ng doktor. Sabi ni Eileen, 1 million lang po sa akin, sir. Ba? Okay. 3 million for travel. Aba, malayo-layo ang mapupuntahan nito, 3 million. Okay, sige. Education tayo. Education. 5 million sa pag-aaral. 10 million, no? Sabi ni Harleen. Ayan. 5 million daw. 5. Okay. Yan. O yun naman pangkalusugan naman natin, di ba? Hindi alam mo na, di ba? Mas maganda na yung prepared tayo. Although umiinom naman tayo ng products natin, di ba? Hindi naman ibig sabihin yan na hindi na tayo talaga tatanda pagdating ng panahon, ha? Okay. Next, yung pang-load. At pa ito, meron nagsabi 10 million. Pero sa pag-aaral pa yon, 3 million does help. 3 million sabi ni Ma'am Ami. Meron pa gusto mo kay Ma'am Ami? 3 million daw kay Ma'am Ami. Yung iba. Di ba? Move on tayo. Load. Meron akong kilala. 3 million din sabi ni Harleen sa load. Okay. Sa ano? Load. Wag naman 3 million sa load. Siguro sa load 200, ano ba? Ginagastos natin mga load. Hindi 3 million. Sobra naman yun. Siguro 100,000 lang na iPhone pwede na. May load na po yun. Okay? Ayan. Ay, 100K daw, sabi rito. 100,000. Pwede na, 100,000. Yan. Okay. Magandang gabi po, Sir Tekno. Ayan. Okay, ito. Para doon sa mga nangangarap pang magkaroon ng at umaasa pang magkakaroon ng love life. Ayan. Magkano ang gastos pang love life? Ayan. Si Miss Leslie kinikilig pag love life. Okay. Yan, magkano? Pang love life, 10 million. Grabe naman yan. Saan ba kayo pupunta? Sa buwan? Sino daw? Nangangarap pang love life, di ba? Oo. Sabi nung nakita yung 10 million dito, sino daw yan? Mukhang i-date na ni Leslie eh. Di ba? Kaso babae ito. Okay. O magkano? Ayaw ko na. Okay. Magkano daw ang pang love life? Ano? Katotohanan yan kasi magpa-family ka, di ba? Mahirap naman yung pa-date-date lang tayo tapos wala namang patutunguhan, di ba? Gusto mo rin yan mabuo. Ayan. Love life pa more. Yan, sabi ni Joe Malate, the band. O ano na, hindi niya na presyohan yung love life. Yung love life na lang talaga. 5 million po para sa love life. Sige, sige, 5 million. Okay, so ipapa-add na ngayon natin yan. Magkano yan, ano? Para makahanap ng love life. Ayan, sige. Computein nga natin magkano yan. 5 million plus 2 is 7, 8, 8 plus 5, 8 plus 5, 13 plus 3, 16. 16 plus 5, 21. 21,100,000. Ayan. Yung mga nakasunod dyan, ano? Yan, 21,100,000 ang pangarap mo. Okay, very good, no? Ako naman po yung natutuwa na kayo'y nangangarap ng ganyan, ano? O wag pula, di natin makita. I-bold mo na lang. Yan, 21 million ang iyong pangarap. Okay, tandaan natin yan. Babalikan po natin yan maya-maya, no? 21 million. Next tayo, next. Ang tanong, paano mo naman ngayon, okay, mararating ang 21 million na yan? Okay? So ano gagawin mo? Eto na. Sumali kayo sa aming programa. Ano yon? Ito yung ating programa. May passport ka na, may boarding pass ka pa. Ayan. Ito yung boarding pass natin. Okay, anong gagawin natin dyan? Isusulat mo dyan kung sino yung mga magiging business partner mo. Ka-business ang hinahanap mo, ha? Ka-business na tututukan natin, tuturuan natin, makikisabay sa atin at walang iwanan. Kailangan dire-diretso ito pag sinimulan mo. Builder 90 day, no? Bakit builder? Alam niyo na, builder dapat. Okay? Sir, starter lang ang binayad, okay lang 'yun. Kailangan yan ipa-upgrade mo, builder. Sir, starter lang ako Paano kaya yaman yan? Dapat builder tayo. Builder to directs first. O yan, tama po yan. Race to 90 days. Ibig sabihin 90 days natin gagawin to 3 months. Race, karera ito. Okay, yung mga patulog-tulog, mga pa-chill-chill,
ay mahirap kayong umabot. Kailangan nasa race mode tayo. Okay? Yan, hatawin mo lang. Race to 225,000. Nakita niyo ba maliwanag ano? Ano yung account mo, gaano yung timeline, magkano ang kikitain. Okay? Yes, mag-upgrade na ako, sir. Correct. Ha? Anong gagawin namin sa 90-day program? Tutulungan ka namin kumita ng 225,000. Basta susunod ka sa simpleng ituturo namin sa iyo na gagawin. Ito ba'y panghuhula? Hindi po. Nagawa na po namin ito. No, maraming ulit. Uulitin na lang natin dahil gusto rin namin kumita ng tag 3 million at least, no? Yan ha, mababa pa yung 225, mas malaki din yung pangarap natin. Pero sa inyong mga nagsisimula, maganda na yan. Next po. Ang kailangan mo lang ay merong 10 na active runners. 10. Okay? Tatakbo dito sa ating 90-day program. Okay? 10. Ikaw at 10. Alright? Yung 10 mo, tutulungan natin makakuha ng tag sa 10 equals 100. Yung 100, tuturuan natin makakuha ng tag sa 10 equals 1,000. Paano? Yan ang tanong. Sir, paano? Ayan, next. Yan. Ang kailangan mo ay 10 magre-register ng 8988. Yan. Ilan? 10. Nang alin? 8988. At sa bawat isa may kita kang 800 pesos. Times 10, meron kang 8,000 pesos. Magkano nilabas mo? 8,988. Magkano na ang bumalik agad? 8,000 o di 988 na lang. Eh yung product na binigay sa iyo, more than 8,000 naman yun eh. Actually, more than 9,000 pa nga. 'Di ba? So hindi ka talo. Na-register ka na, kasama ka pa sa race. Alam niyo ang mas mahal dito? Yung pagme-mentor sa iyo sa programa eh. Ha? Mas mahal pa 'yon sa totoo lang. Okay? O next natin. Paano ka kikita? Meron tayo ditong business volume from your two teams. Meron kang A o yung left, meron kang B o yung right. Every time aabot ng 100, meron kang pairing. Okay? Kung builder naman yung pinapasok mo, 300 business volume. Sa A at saka sa B, meron kang 1,200. Okay? Sir, may problema. Next. Okay? Ano yung problema? Ito. Ang problema, hindi po ako marunong mag-invite. Ay, tuturuan ka na rin namin. Okay? Tingnan mo lang ito ha. Pag ikaw nakakuha ng 10, okay? 5 sa A, 5 sa B. Ikaw ay merong 5 sales match. Alright? Pakipindot kuya. Times 1,200 per sales match, meron kang 6,000 pesos. Kanina may 8,000 ka, ngayon may 6,000 ka naman. So magkano na yon? 8 plus 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,000 pesos. Oh, bawi ka na. Okay, bawi na. May tatanong ako sa inyo. Sa tagal nyo na sa ganitong industriya, may mga nakita na ba kayong hindi kumita? Correct, ang sagot nyo, meron. Bakit? Ay ano kasi ginawa? Tama? May program ba yung grupo? O, baka wala. Ako marami akong kilalang grupong walang sistema. Ayun. Wala ginawa. Ginawa po. 'Di ba? O next natin, 14,000 nakabawi ka na. Sige nga. Sir, di ako marunong eh. Huwag kang mag-alala. Tutulungan ka naming makakuha ng 10 in 30 days. Nakatunganga lang ang iba, sayang puhunan eh. O di ba? Okay. So ito, maraming hindi nagtuloy, maraming hindi kumita kasi bakit? Walang support system. Pinasali ka lang. Ang sabi pagtutulungan natin. 'Di ba?
So, pinagtulungan ka nila nung nagpe-present, di ba? Yung isa taga-salita, yung isa taga-close, ikaw naman na nag-invite. Tapos, nung ikaw wala ka nang ginawa, hindi ka na pinalo up, oh, di ikaw pala ang pinagtulungan. Di ba? So dito, meron kang function na gagawin. Sasama ka saan? Sa 30-day program, 90-day program, at meron kaming monitoring sheet. Ayan, ito yung boarding pass. Monitoring sheet ito para malaman namin kung ikaw ay nakalima na ni upline. Pag hindi pa nakakalima, checkan niya araw-araw. O hindi ka pa nakalima, teka, invite pa tayo. 'Di ba? Tutulungan ka namin. Anong gagawin mo? Invite mo, explain, and close namin. Ha? Paano yun? Invite, di pupunta ako ng Ortigas, paano kung taga Dubai ka? Okay? O kaya taga ano, Laloma, o kaya taga Batangas ka. Hindi ka makapunta rito. O nagagawin mo, meron po tayong Zoom na ito ang tinututukan natin gagawin. Gusto namin present ka sa Zoom. Okay? Present ka, tapos magdala ka ng isa, magdala ka ng dalawa, magdala ka ng lima. Marami kaming upuan sa Zoom. Okay? Nagpa-reserve kami ng 300 na upuan sa Zoom. Pwede. Pasok lang ng pasok. Okay? Basta ikaw nag-invite, kami magpe-present at gagalingan namin mag-present. Tapos yung mga apply nyo, magagaling yan. Silang magagaling mag-close. Okay? O yun ang pangako natin. Pwede na ba yun? Taga-invite ka lang? Tanong sa inyo na matagal na dito sa ganitong industriya. 'Di ba? Anong skill ang kailangan mo sa pag-i-invite? 'Di ba? Madali lang mag-invite eh. Well, hindi naman sobrang dali, mahirap din 'yon. Pero 'yun yung pinakamadaling skill. 'Di ba? Yung mag-invite. Oh, tapos kami na magpe-present. Yan. Mag-attend ng meeting presentation po. Tama po 'yan. Yes po. Okay, 30 days next po. 10, get 10. Yung 10 mo, anong gagawin? Kukuha lang din ng tag sa 10. Sir, paano sila kukuha ng tag sa 10? Di mag-i-invite lang din sila. Kami mag-i-explain, kami mag-close. Di ba? O yun ang gagawin niya. Mag-invite. O di madami na natin. Di ba? O guess what? Kayo mga nandito ngayon, kasi kayo yung unang batch, makakakuha kayo ng 10, di kayo na yung kumita ng 14,000. Yung tag sa 10 nyo, tutulungan natin makakuha ng tag sa 10. Kami pa rin na magpe-present, kami pa rin na magko-close. Ano mangyayari sa inyo? Kikita kayo nito. Okay, ready na ba kayong yumaman? Okay, next. Yeah. 10, kumuha ng tag 10 equals 100 times. Divide pala. Sorry. 100 divided by 2 para sa sales match mo. Divided by. Yan, sales match mo A and B equals 50 matches. Magkano ang isang match? Ayan, pakipindot. 50 matches times 1,800 per sales match. Sino may calculator dyan, ha? 50 times 1,800. Ang sabi rito, mag-invite po ng Tenderex. Ang Tenderex ay mag-invite din sila ng Tenderex nila Power. Saan iimbitahin? Dito nga sa presentation. Ha? Invite lang ng invite dito sa presentation. Kami magko-close. 50 times 1,800 equals 90,000 pesos. Mula sa una mong bawi na 14,000 pesos, mula sa binayad mong 8,988, ngayon ay meron ka ng 90,000 pesos na tumataginting. Pwede na ba yan? Di ba? Dito sa meeting presentation po, correct? 90K. Next. Yung 100 ngayon, kumuha ng tag sa 10, inimbitahan dito sa presentation. Meron po tayong MWF alas 7. Meron pa tayo sa Simam Flor naman, every 9 p.m. ng TTHS. Okay? Araw-araw na ito may presentation na, pagka naman pa talagang hindi mo pa talaga napasign up yan. Di ba? Araw-araw na. Kami na magpe-present. Mag-invite ka na lang, hindi ka na matatraffic. Di ba? Asa bahay lang siya, o asa bahay ka lang, o punta mo sa bahay nila, tara manood tayo ng Zoom. Di ba? Wala kang option ngayon, kaibigan kita, dito ka sa Zoom ko. Di ba?
Ngayon, pag inaantok-antok, kampasin mo ng konti, pak, hindi ko yayaman pag tulog-tulog ka. Kailangan gising ka. Di ba? Tandaan mo, business ito, ha? Hindi ito laro-laro. Okay? Kaya kailangan talaga medyo konting puwersa-puwersa rito. Okay, 100 times 10 equals 1,000. Kung ikaw ngayon may 1,000, divide natin left and right, A and B, equals 500 matches. Kung meron kang 500 matches times 1/8, magkano yan? Sige nga, may nagko-compute dyan eh. Pakitingin nga isa nagko-compute dyan, ha? Gusto ko yung makakita rito sa nagko-compute eh. Dito sa meeting po, 90K. Nasagot ni kanina Harleen eh. Magkano ang kita mo kung meron kang 500 matches times 1,800 pesos? Pakitingin po, pakitingin. Ano na? 900,000 pesos. Grabe naman talaga niyan. 900,000 pesos. You see? 100,000 na lang, ikaw ay millionaire na. Oops. Kumita ka nga pala ng 90,000 kanina. Kumita ka ng 14,000. Tama? Eh di naka 1 million mahigit ka na. 900,000 plus 90,000 plus 14,000 is 1,004,000 pesos. Ayan. Kumita ka na. Gaano katagal? Invite ang 10 sa loob ng 30 days. Mag-imbita, wag lang 10. Kailangan makapagpa-enlist tayo, makapagpasali tayo sa programa natin ng 10 sa loob ng 30 days. Mag-i-invite ka lang, wag ka magpe-present, hindi ka pang marunong, okay? Mag-invite ka lang. Kami magpe-present, kami magko-close. Papakita rin namin sa kanya to. Bakit? Kung kikitain niya to, biro mo kikitain mo 1,000,000 sa loob ng 3 buwan. O sige nga, hatiin mo nga yun. Sa 3 buwan, hindi magkano bayad sa'yo sa isang buwan? 300,000? 330,000? Hindi mo tatrabahuin yung 10 mo? Hindi nga. Tama? Gagalingan mo lang ang bayad sa'yo, 300,000. Diba? Ito na mag-aahon sa pamilya mo, sa angkan mo sa kahirapan. Ito ba malupit? Kala mo ba yung 1,000 titigil na sila? Kukuha ulit yun na tagsa-10. Tutulungan pa ulit namin yun. Hindi namin tatantanan. Magkano kaya susunod mo kitain dyan? Ito na lang, 90-day program na lang muna natin. Break your first million. Break your first million dito sa HBR. Sa susunod na 3 buwan. Ano na ngayon? July, August, September. Pagdating ng October, millionaire ka na. Sir, paano kung hindi mangyari? Ayan ka na, duda ka na naman eh. Di ba? Sir, hindi ko kakayanin. Tama ka, hindi mo nga kakayanin. Di ba? Sabi mo sa akin, kakayanin mo. Yes, tama ka, kakayanin mo. Dahil kahit anumang sabihin mo, isaksak mo sa isip mo, yan ang lalabas sa iyong auto-suggestion at yan ang iyong magiging response sa buhay. Ha? Kakayanin ko, sabi ni Miss Wedeline. Kayang-kaya, Sir Alvin, sabi ni Sakiros. Next. Ang goal mo, linawin lang natin, ay 10 na active runners. May ibang nag-run pero hindi tumakbo tuloy-tuloy. Ha? Merong mabagal, ganun talaga. Next. Ang goal 10, paano? Kukunin yung 10? Ayan, ulit natin ha. Ikaw mag-i-invite, i-open mo ang camera mo. Bakit? Para i-open niya rin ang camera niya. Para alam mo kung nakikinig siya o hindi. Alam niyo ba na sa presentation na katulad nito, tinitignan namin ng mga nagsasalita yung mga tao nakikinig. Kung hindi sila mukhang nakikinig, nakakabawas ng energy. Okay? Ngayon, kung kayo mga nag-i-invite, sama-sama tayo rito, naka-open ang camera natin, nai-encourage yung nagsasalita, nai-encourage din yung in-invite nyo na mag-open ng cam. Bakit siya mag-open ng cam? Ikaw nga patay camera mo. Diba? Mamaya, nasa CR na pala, naligo na pala, umalis na pala, maya-maya, tapos na yung Zoom namin, nandun pa yung guest mo, ikaw wala na rin. Bakit? Noon, bumili na ng spaghetti. Iniwan lang, mapagbigyan ka lang. Diba? So, kailangan naka-open ang camera mo para naka-open din ang camera niya para siguraduhin mo na sa dulo nito, magsa-sign up siya or sayang ang kachichika mo buong araw. Pinaasa ka niya.
na makikinig siya, hindi naman pala. Sino talo? Ako ba? Di ba ikaw? Di ba? Well, talo tayo lahat. Sayang oras natin. Kaya nga, so kailangan mahalaga na open ang camera mo. Sir, malakas sa data. Ano gusto mo? Mahirap ka forever. Di ba? Invest. Ganun talaga. 30 days lang to. 30 days mong sasakripisyo. Hindi ito madali. Okay? Simple lang ito, pero hindi ito madali. Okay? May sacrifice na kailangan dito. Sir, wala akong load. Di maki-wifi ka. Sir, walang wifi sa amin. Kawawa ka naman. Wala kang kapitbahay. Wala man lang mabait sa inyo. Di ba? Kailangan gumawa ng paraan. Huwag isip ng very creative yung iba, alam mo, sa kagagawa ng dahilan. Kagagawa ng excuse. Very creative. Bakit? Akala mo naman yung excuse mo nakakayaman. Saka nakakita na maraming excuse sa meeting, tas yumaman. Wala namang ganun. Ako sir, nakinig. Lagi. Kaso, nagpunas ng plato, dumating na kasi kami. Aba, kanina. Okay. Present ako sir. Yan, di ba? Ganun talaga. 3 Zoom meetings. Weekly schedule. Dito sa Republican Nights, merong 3 schedule. Temang floor. Grabe, 6 na schedule. Paano ka pang mag-miss niyan? Diba? Next. Business expert ang magpe-present sa inyo. Yung mga kasama ko mas magaling sa akin. Ako nagpakain lang ng mga kids ko po. Okay lang po, basta pa nakikinig kayo, nandyan po kayo. Okay? Present and close kami na magpe-present. Kami pa magko-close. Ikaw lang nag-invite. Hanggang kailan? Hanggang makakuha ka ng 10 active runners. Sir, nakakuha na ako ng 20 pero hindi active. Kuha ka pa. Tutulungan ka pa rin namin hanggang makasampu kang active runners. Anong ginagawa ng 10 active runners? Kumukuha rin ng tag sa 10 para maging active sila. Okay? Stay na ako dito, sir. Yan. Ganyan nga. Okay? Yan. Ako nagbakain kaya naka-close camera. Ikaw naman, tinamaan ka lang. Mabuti naman sa pool. Ayan. Next natin, next. Alright. Hindi naman, ma'am, ikaw ang pinatatamaan ko, yung katabi mo. Okay? Patapos na po tayo, 8:25. Sakto po mag-iisang oras. Gamitin po natin yung ating pananampalataya. Ang pananampalataya po, pwedeng fear. Naniniwala ka, pero fear yon, pabalik. Okay? So it can be an indecision. Next. Sige ba? Doubt. Next. Fear. Pag nandyan ang cambio mo, pabalik, di hindi ka maka-forward. Takot ka eh. Takot ka lumabas eh. Sa totoo lang, takot ka lang dun sa hindi mo alam. Nandito kami, naka-guide kami sa inyo. Hindi ka magkakamali. Basta sumunod ka. Okay? Hindi naman kasi ito eksperimento. Nagawa na namin ito eh. Ano gagawin mo? Next, pakipindot. Control your mind. Huwag tamad. Huwag gumawa ng excuse. Makinig dito. Magdala ng tao. Makinig ka. Next. Definite major purpose in life. Tanungin mo sarili mo, bakit ko gusto maging milyonaryo? Bakit gusto mayaman? Next. Kailangan meron tayong burning desire. Kung gagamitin mo yan, 3 na yan, laban dun sa backward, ikaw ay magpo-forward talaga sa buhay. Okay? Next. Always play the positive thoughts. Bakit? Dahil maraming oras at araw at panahon na ang umiikot sa iyo ay negativity, problema. Hindi naman ganun yan. Nasaktan na ako. Nasunog na ako. Nag-invest ako dun sa isa, sarado na ngayon. 3 araw lang ang nakakaraan. Correct? Bakit? Diba? Naniwala kasi dun sa mga bola-bola. Dito ka kasi sa ang kwento ay totoo at positibo. Okay, positibo. Balik-balik mo sa isip mo. Hindi, yayaman ako. Sabi nung pogi nagsasalita, aasenso ako. Hindi, aasenso ako. Yayaman ako, aasenso ako, babait ako, popogi ako, gaganda ako, lilinis ang paligid ko, magkakakotse ako, magkakabahay ko. Ito ang gusto ng Diyos para sa akin. Mga ganyan mga positive thoughts. Okay? Ayan, gagalingan ko na talaga, sir. Move forward na, sir. Correct! Gagalingan ko na talaga. Dati, nagsimula ka lang, ginawa mo lang. Pero alam mo, ang kailangan, galingan mo eh.
'Di ba? Ano ba ang ano ang kumikita ng malaki o nagkakaroon ng reward? Yung magaling magluto. Tama? Yung magaling sa eskwelahan, yung magaling na empleyado. Lahat ng magaling nare-reward. Sa business pa kaya? Sa business ganun din. Pag ikaw ang magaling, ikaw ang marereward. At dito, hindi yung siya yung nauna, siya lang yung yumaman. Hindi, lahat pwede sabay-sabay yayaman, pwede. May nauuna, mas mayaman, meron pero lahat mayaman. Tama? Basta, ano requirement? Gagalingan mo. Gagalingan mo. Okay? Next. Last few slides. Persistence. Okay? Yung iba sasali. Yung iba hindi. So what? Next. Di ba? Balik mo lang, balik mo lang. No, kung hindi sumali, okay lang yun. No, kung sumali pero hindi nagtuloy, okay lang yun. Di ba? Basta binigyan mo siya ng shot. Pero ikaw, dapat galingan mo. Kung ikaw yung gustong maging milyonaryo. Okay? Ito, next na talaga to, kuya. The deepest and widest gap between those who made it and stay poor. Yung pinakamalaking gap doon sa mga taong yumaman tsaka hindi. Ha? Alam niyo kung ano yung pinakamalaking gap na yon? Gusto niyo malaman? Gusto mo yumaman talaga? I-reveal ko na ba? Yung nagtagumpay at hindi nagtagumpay, yung mukhang tagumpay at hindi. Anong widest gap na yan? Ito yung sikreto. O hindi na sikreto pag na-reveal ko na. O next. Gawing simple ang mga bagay-bagay at pangyarihin mo. Ano yung pangyarihin? You have to make it happen. Gagawin mo, dapat mangyari. Sir, nagka-problema. Anong gagawin mo? Dapat mangyari. Gawan mo ng paraan. Sir, hindi umattend. O anong gagawin mo? Gawan mo ng paraan next time. Ang dami namang presentation. Sir, hindi dumating tonight yung inimbitahan ko. Walang problema. Ilan ba kasi in-invite mo? Baka isa. Sir, na-Indian ako. Huwag kang mag-alala. Alam niyo, meron akong bibigay sa inyo statistics. At ito, totoong-totoo, nakita ko sa maraming tao sa ganitong industriya kung kailan sila yumaman. Gusto niyo malaman? Gusto niyo malaman? Yung gusto malaman, sige. Pakisabi, number 1, pakitype yan, 1, 1, 1. Gusto kong malaman. Kung hindi, mag-next slide na ako, tapos na tayo. Yung isa, 11. Okay yan. Sige. Marami namang nakikinig pa. Sige. Ito yon. Kumausap sila ng 1,000 tao. 1,000 tao. Sabi ng iba, sir, ang hirap naman yan, 1,000. Sabi naman iba, yung 1,000 lang pala. Alam mo, nasan ako? Kahit pa 2,000 yan. Hindi naman yung number ang pinag-uusapan dito. Ako nung ako yung mahirap, nung ako yung nagsisimula. Saka kahit pa 10,000 yan, okay lang sa akin yan. Yun lang pala, kakausapin lang pala eh. Basta sigurado, yayaman ako eh. Sabi sigurado eh. Sabi nung poging mentor ko, sige, kayaan mo yan. Tuloy-tuloy lang. Alam mo, dumarating yung mga panahon wala akong pagkain. Punta ako sa meeting, pagod na pagod, nakisabit lang sa bus. Ganon. Kakain ako ng almusal. Ang next kong kain, alas 10 ng gabi. Kasi galing sa meeting, galing sa kung saan. Pero okay lang lahat ng yon. At least bata pa ako noon. Kaya ko pang magutom. Bata pa ako, okay lang sa akin na uhaw. Bata pa ako, okay lang sa akin sumasabit. Para pagtanda ko, mayaman ako. Okay lang sa akin yon. So, ginawa kong simple, pangyarihin, in-apply ko yan, eto na yung next. Nasabihin ko sa iyo, kaya mo. Sige, pakisabi mo sa sarili mo yan dito sa chat natin, kaya ko. Kaya ko. And I will agree with you. Kaya mo. Galaxy Empire Army, kaya nyo po. Miss Harlene, kaya nyo po. Tama po yan. Noemi Galon, kaya nyo po. Yusenia Fernandez, kaya nyo po. Ayan, si Mike, kaya nyo po.
Vic, kaya niyo po. Okay, Drew, kaya niyo po. Mirna Fernandez, Richard, kayang-kaya. Jimena kaya, Zenny kaya, Wedeline kaya ko. Tama? Okay. Tatanungin ko kayo at ito last. Grabe, kaya ko yan. Tama po, Miss Malate. Doon muna tayo yan. Masarap maging milyonaryo kasi pakidugtungan po. Bakit mo gustong maging milyonaryo? Pakidugtungan mo, ba? Masarap maging milyonaryo kasi pakidugtungan po, pakitype po diyan sa ating chat box. Bakit mo gustong maging milyonaryo? Kasi masarap maging milyonaryo kasi ayan, type. Narinig ko po yung mga ano dyan, nagtatype po dyan. Ayan. Masarap maging milyonaryo kasi mas masarap maging milyonaryo kasi hindi na ako uutang. Sabi ni Miss Eileen. Sabi ni Drew, mas magagawa ko ang gusto mo para sa family ko. Tama po yan. Richard, may power, masolve lang mga problema. Tama po. Joe Malate, magagawa muna makatulong sa mga taong dapat tulungan. Noemi, kasi madami tayo matutulungan. Sabi ni Miss Mirna, pwede mag around the world. Totoo yan. Miss Yusencia, mabibili ko lahat ng gusto ko. Tama, masarap maging milyonaryo kasi masarap makatulong. Yung tipong wala ka ng rason para tumanggi pag may humingi ng tulong. Yes, Miss Wedeline Saki, masarap maging milyonaryo kasi lahat ng gusto mo kaya mo makuha. Mike Cacho, kasi mas madali makuha ang gusto mo sa buhay. Angie, makauwi na ako ng Pinas at makasama ko na ang family ko. Oh, yes, that's my wish for you. Miss Angie, alam ko ikaw yata yung nasa Singapore. No, God bless you ha. Yung sinabi sa akin na gusto niyo mag-start ng business diyan. Yes, pagtulungan natin, pagplanuhan po natin kasi ang gusto namin ay yung tuloy-tuloy yung business, no, hindi yung nasisimulan tapos titigil kasi po ang success nandoon sa tuloy-tuloy ano po. Okay, fulfillment po. Tama po, sabi po ni Sir Willie. Sabi ni Ma'am Zenny para makatulong sa kapwa. Tama po. Hayahay ang pag-iisip po, di ba? Sabi ni Miss Lenny Sebio, sabi ni Miss Mini, mapauwi ko na asawa ko para magkasama mag-work sa HBR. Oh, yan po naman. Sabi ni Miss Madeline, peaceful ang utak. Aileen, masarap sir yung wala ka ng utang at makain ang gusto mo. Gusto natin di na maghihirap, makasama mo na pamilya mo. Tama po yan. Wala pong mali. Yan po ang desire mo kung bakit mo gustong maging milyonaryo. Ito po ako. Mas mataas na respeto ng pamilya. Ay, totoo yan. At ibang tao, kung mayaman ka, totoo ka, RKB, Sherry Bunaw, di ba? Talaga nire-respeto kapag mayaman, kapag walang-wala ka, ay nako, sino ka ba? Who you? Di ba? Ganun talaga. We have to accept the fact na sa mundo tayo, ganyan po talaga. To be a channel of blessings, kaya nga po, sabi ni Ms. Harleen. Ako po ay, tatype ko po, pakita ko sa inyo, ano yung grateful to the Lord list ko. Okay? Ako po ay dating nagtitinda ng pandesal at ng balot. Nakita na po ba kayong gwapong ganun? Siyempre, hindi naman po dahil payat-payat ko nun. Liit-liit ko pa, di ba? Tapos nung nag-college ako, nakita ko yung computer. Sabi ko, ang ganda naman nito. Gusto kong matutunan yung pagka-computer. Kaya po, ang unang naging business ko ay computers. Siyempre po, ako po ay concert drummer din, di ba? So nakatugtog na po ako sa Cuneta Astrodome, Luneta, mga ganyan, malalaking concert stages po. Okay, bakit? Because talagang pag gumawa ako ng isang bagay, talagang binibigay ko yung the best ko. Okay? Ito pong nasa taas ko is my mastermind. Ayan. Yung nasa gitna po, nakatabi ko, mas malaki pa ako ng konti, was the Chief Justice of the Supreme Court. Kapantay po siya ng Presidente ng Pilipinas. Ka-mastermind ko po yan dati. Yung nasa tabi po niya, isa pong multi-millionaire. Yung nasa kanan ko po, ayan po, kanya po yung buong building na bahay na yan.
Yung pong nandun sa likod namin was the Secretary of the Department of Energy sa panahon ni Gloria Macapagal Arroyo. Yung nasa far left po namin, yan po ang presidente ng Apex Mining. At lahat po sila mga achievers. Ako po yung nagsisimula pa lang sa buhay. Okay? Pinaligiran ko po ang sarili ko ng mas magagaling sa aking tao. At nakikita ko yung sarili ko kung ano yung ginagawa ni Richard ngayon, yan yung ginagawa ko dati. Ako yung taga-computer, taga-set ng ganito, ako yung mga taga nila. Ang pagkakaiba lang, din nila ako binibigyan ng pera. Pero anyway, yan yung pinaligid ko sa sarili ko. Okay? Kasi alam niyo ba, kung wala ka masyadong alam gawin sa buhay, binigyan ka ng Diyos ng talino, binigyan ka ng Diyos ng ability, gamitin mo, makisalamuha ka sa mga lalaking tao, magagaling na tao, wag sa mga chismosa. Okay? Sabi niya, sir, di ano ka ang tawag doon sa iyo doon? Social climber. Di sabihin mo ng social climber ka, mukha mo. Di ba? Oh, yung mga nagsasabi no hanggang ngayon, purita. Oh, ano ka ngayon? Hindi. You are the average of 5 people you're always with. Di sumama ka sa tagumpay. Di ba? Tama, kawawa po tayo pag walang-wala tayo. Kaya dapat sipag-tiyaga para sa pangarap. Salamat po, sir. Ganda ng topic natin ngayon. God bless us po. Congrats. Iyan. Okay. Di pa po ko tapos. Congrats ka na. De, charot. Joke lang yan. Thank you, thank you. Tama po yan. Salamat po. Next. Ayan. Ito po, kilala niyo po yung nasa gitna. O yan po si Mayor Sunny Belmonte na naging Speaker of the House. Katabi niya si Vice President Noli De Castro. Nasa kaliwa ko po ay si Congressman milyonaryo ka, mataas confident mo sa sarili mo at nakikilala ka ng mga mayayaman din. Yes, yes. Although nagsimula ako, Ma'am Cherry, hindi pa po ako mayaman. Hindi pa ako milyonaryo. Pero yes, tama ka. Bakit mo gustong maging milyonaryo? Kasi makakasama mo rin ang kapwa mo milyonaryo. Next. Ito po ang una kong opisina dito sa Ortigas Center. Ako po ang isa sa nagtayo ng kumpanya, nag-register ng kumpanya, nagsimula ng marketing ng kumpanya, hanggang ito po yung maging billion-billion na kumpanya. Yan po ang Discovery Suites, matatagpuan nyo sa tapat ng podium. Yan po ang aking opisina. Isa po dyan sa may glass na yan. Yung nakikita po niyan ang Wakwak Golf Course. Diyan po ang aking office. Mapapansin nyo, doon sa simula ako'y nagbabalot. Paano naman ako mapupunta sa Discovery Suites? May awa ang Diyos sa mga taong gumagawa. Ang pangako niya, I will bless the works of your hands. Okay? Kailangan ibigay mo lahat. Kailangan galingan mo. Okay? Next. Okay. Ayan po si Chief Justice. Ito yung iba ko mga kaibigan. Diba? Tapos ito po yung sa baba naman po, yan yung una kong kotse, yung kulay gold. Ito yung family ko. No? Nagyati po kami kasama yung aming team. No? At yung mga kaibigan ko po, ito po yung mga kotse namin sa ilalim. Akin po yung nasa gitna, kulay dilaw ang ilaw, yung pula, kapartner ko po yan, tapos po yung Pajero, lahat po yan. Yan po ang barkada goals namin. Nung year 2017, yan ang barkada goals. Magkaroon tayo ng kotse, bawat isa sa atin. Yan yung mga barkada ko. Di ba? Sabi niya, tala, paano yung magkakotse? Yun ang pangarap namin. Kaya bantayan mo, sino mga kasama mo, baka mga pangarap niyan, magkaroon lang ng beep card. Diba? Madaling maabot yun. Beep card lang pala eh. I mean, ganito dapat tayo. Okay? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa, paggawa, power, amen. Okay, next. Ito po yung isa sa mga una kong investment. Yun po, meron po akong real property investment. At least dalawa na po sila. Meron po akong resort type, no? Yan po siya. So, gusto ko yung ganyang feels lang eh. Lusot-lusutan ng hangin. Garden po ang labas niyan. Yan ho yung feel niya. Yan po ang aking first realty investment. Yung nasa kanan ko po, di syempre yung mga babae diyan mahilig sa LV na bag. Ako, shoes ko pa lang. Charot. Hindi naman ako makahilig sa LV bag eh, no? So, sapatos na lang. Okay? Kasama ko po yung family ko. Nagpunta po kami na. Ito po isa sa pinaka naaalala ko, no? Yung
pinakamagandang moment sa aming family, kasama ko sila sa Hong Kong Disneyland. Okay? Alam niyo po, nung magtutok ako kanina, hinanap ko talaga to sa Facebook ko. Talagang iniisa-isa ko yung picture, makita ko lang ito. Kasi ito napakahalagang picture para sa akin na yung family ko. Sobrang hirap namin dati, magbabalot lang ako tapos kasama ko yung family ko sa Hong Kong. Tama po ba? Disneyland, hindi po para magtrabaho, kung hindi para mamasyal. Ito naman pong nasa, ayan, wow, sarap, mangarap, at sir, gawin ko, makakaya ko. Sir, hindi, lampasan mo yung makakaya mo, te. Lampasan mo yung makakaya mo kasi yung kaya mo lang, ikaw lang mag-isa yun. Yung kaya nating lahat as a team. Okay, napasama ka na sa team ngayon, hindi ka na mag-isa. Okay? Wow, nakaka-inspire talaga, sir. Ayan. Opo, in-inspire ko, hindi ko po pinagyayabang sa inyo to. Hindi ko na kailangan ipagyabang. Nasa Facebook ko nuno yan. Pinagyabang ko na yan doon. Hindi ko na, hindi po. Hindi ko pinagyayabang sa inyo yan. Gusto ko makita nyo na in-apply ko yung lahat ng tinuro ko sa inyo ngayon dito. At ito po nangyari sa buhay ko. Kasi po ang gusto ko mangyari din sana sa buhay nyo kung gusto nyo rin. Okay? Ito naman po yung picture ko. Nakapula ako. Nakapula yung mama. Hanggang ngayon po, sumasakay po ako ng UB o kaya ng taxi para ho mag-share ng gospel doon sa driver. Siyempre, wala siyang magagawa. Nakaupo ako ng 30 minutes. Di ba? Kikinig lang siya sa akin. Tama? Ang Diyos nga, pumunta pa rito para mamatay. Ako magbabayad lang ng taxi fare. Tama? Usually 80, 90, 100 lang yan. Kasi malapit lang, bababa ako. Babalik na naman ulit ako. Mag-share na naman ako. Ito po yung kotse ko sa gitna. Ayan. Tapos po, ito pong nasa kanan. Ito na po yung bagong group natin ngayon. Ha? Yan na po yung malapit nyo nang makita. Sasakay na naman tayo ng yate. Sasakay tayo ng eroplano. Pupunta tayo ng Singapore. Punta tayo ng Malaysia. Punta tayo ng Hong Kong. Oh. Sabi mo, sir, baka naman pangarap mo lang yan. Hindi, galing na ako doon. Kung babalik man ako ron, para sa iyo na, hindi na para sa akin. Tanong, ilang balik na ako ron? Marami na. Kasi marami na ako sinama. Okay? Sino sa inyo ang gustong sumama sa Hong Kong? Taas ang kamay. Dali. Magsabi yan. Gusto ko yung taas yung kamay mo doon dito sa natin. Me. Yan. Big congratulations sa sipagtiyaga. Walang imposible. Yan. Ako, lahat nagmiri ito. Sana ikaw yung next kong kasama. Ha? Yan. Talaga totoo yan. Pupunta tayo dyan. Osaki Rose Wedelin. Yes. Meron pa bang slide? Next. Parang 3 lang yata yan. Okay. And finally, ngayong gabi, 8:45, 1.5 hour training natin. Use your faith to move forward. Hindi backward. Okay? Manampalataya ka na mangyayari sa iyo ang magandang bagay. Sabi ni Mike Cacho, ako po, sir. Yes. Plano ng Diyos na bigyan ka ng magandang buhay. Next. Nandito kami to guide you and support you. Ba't may lumabas na sa akin? Balloons. Ang galing Sa akin ba yun? Ayan. Nandito kami to guide you and support you. Ang plano ng Diyos, magandang buhay para sa iyo. Next. May tanong ako sa iyo. Ikaw, ano ang plano mo? I hope magkatulong-tulungan tayo sa ating 90-day program, mga kaibigan. Nandito ka na sa HBR, sinabi na namin sa inyo kung ano ang gagawin. Kaya naman MWF, no? MWF alas 7 ng umaga, 7 and 8 meron tayong presentation. TTHS meron tayong alas 9 ng gabi. Saturday meron tayong orientation. Kung gusto mong masama rito yung mga taong kailangan malaman ang kanilang gagawin, ito ipasok natin sila sa ating 90-day program. At ang nagtuturo sa inyo, hindi na nanguhula. Ginawa ko na to, next time lang. Gusto ko kayo naman ang kasama ko. And with that, i-open natin ang ating mga camera at tayo po ay mag-picture-picture muna. Ayan. Sige po, habang tayo nagpipicture dito, pwede po kayong mag-comment kung ano yung mga